Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat binigay muli yung pagkakataon, yung opportunity na makatayo at makapagpahayag ng kanyang salita. Sapagkat hindi ako nagkakamali yung huling tayo ko, pag-uwi ko pa ng probinsya sa Mindoro, kasi yung madalas na tumatayo dito na nakikita niyo is si Brother Jason ko, tuwing first week. Sadyang napakahirap po ng preparasyon sa paggawa ng paksa kasama yung rehearsals, lalo na sa mga aral na merong ibang ginagawa o merong trabaho, siya nuling po yung oras. At napakahirap po tumayo dito sa harapan kapag hindi ka preparado dun sa mga sasabihin mo. Kaya minamabuti namin na kahit pa paano maglaan pa din ng oras sa kabila ng mga ginagawa namin sa labas. Naniniwala naman po kami na gagabayan kami ng Espiritu Santo para mas maibigay pa natin o mas mapalawak pa natin yung kaalaman natin pagdating sa banal na kasulatan. Maabot pa yung mga kapwa natin mananampalataya sa labas na hindi patuloy ang makakarinig ng salita ng Diyos. At yun nga po sa mga wala nung nakaraang linggo sa mga kapatiran po natin, kasi yung paksa na ginawa ko, halos nirelate ko lang dun sa ginawang paksa ni Brother Jason para madugtungan lang din po. Doon yung naging paksa po ni Brother Jason nung nakaraang linggo, sa mga hindi ko nakakaalam, is yung temptations po. Kung saan tinalakay ni Brother Jason dito, yung iba't ibang mga bagay na pwedeng makapagpatokso sa atin bilang mga mananampalataya. Lalong higit sa atin na mayroong pundasyon ng salita ng Diyos. Kasi paglabas natin dyan, hindi din naman natin alam kung ano yung mga bagay na pwede pa natin ma-encounter. At yun nga, makakagawa tayo ng kasalanan na minsan kahit hindi naman natin gusto gawin. Tinalakay po ni Brother Jason yung temptation sa pera, sa babae, saka sa mga material na bagay, sa faith, at dun sa paniniwala. Kung saan dito sa paniniwala, tinalakay ni Brother Jason yung salit-saling sabi ng mga matatanda o sa paglipat ng generation hanggang ngayon, dalapatin natin na sumisira dun sa pananampalataya natin na dapat hindi na natin pinaniniwalaan. Kasi nga, sabi natin, may pundasyon na tayo ng banal na kasulatan, dapat ito na yung tuluyan na pinaniniwalaan natin. Hindi na kung yung ano-ano pa. At yung paksa ko nga ngayon, is patungkol dito sa temptations, yung dudugtungan ko na lang. Ito po yung tatalakayin ko sa umagang ito, growing through temptations. Paano nga ba tayo lalago? How do we grow as an individual or as a Christian with temptations? Kasi alam naman po natin na yung tukso, kahit saan tayo pumunta, mag-encounter natin. Temptations are everywhere. Minsan, sa sarili pa nating pamamahay, minsan nagsisimula. Pupunta tayo ng trabaho, pwedeng nakakaramdam tayo ng galit tapos madala natin sa trabaho. So isa po yun sa tukso na nai-encounter natin bilang isang mga normal na tao. Sapagkat tayo lahat ay mayroong emosyon na dinadala. Pwedeng yung mga emosyon natin is maka-apekto para tayo is makagawa ng kasamaan o ng mga bagay na alam nating kaliwas sa banal na kasulatan. So, yung temptations po, ibig sabihin nun, parang din siya yung word na pag-cheat sa isang relation. Ibig sabihin, it is simply means a choice. Andiyan lang yung tukso, tayo mga mananampalataya, depende sa atin kung kakagat ba tayo sa tukso na ma-encounter natin. Kung i-grab natin yung tukso na yun para mas mapatunayan na yung faith natin is mas matibay kaysa sa tukso na yun. Ano po? Isang halimbawa, ito po, doon sa tanong ni Sister Daisy, mga nakaraan, medyo fresh pa. Kasi sabi niya nung nakaraan, paano daw lalo sa aming mga kabataan na mas kami yung naka-encounter ng mga ganong bagay, ng mga temptations. Kumbaga, mas malaki yung chance katulad sa amin na kumagat sa ganong tukso. So,
Yun nga po, ang masasabi ko lang din doon, sasagutin din po natin sa pagpapatuloy nitong paksa na tatalakayin ko. Kung sa pagkakataon na nakaka-encounter tayo ng tukso, isipin po natin kung ano yung mas mabuting gawin natin. Siyempre, hindi din naman natin agad-agad maiisip yun kasi yung una nating mararamdaman kapag natutokso tayo, depende sa sitwasyon, is negative po agad. Pero tatalakayin po natin dito sa pagpapatuloy ng paksa. At aalamin din po natin kung paano ba nag-work o kung paano tayo natutokso sa iba't ibang mga bagay. Ano po? Sapagkat si Satanas nga po, alam niya yung nilalaman ng puso at isip natin. Sapagkat katulad ng Diyos, meron siyang kakayahan na dayain yung pag-isip natin. Anong talata ba yung Brad, yung siya yung ama ng pandaraya? Hebreo ko yun. Sabi talata po na nakasulat na ganun eh. Sapagkat yung Diablo po, kapag alam niya na meron tayong masamang bagay na gustong gawin, tapos nag-aalinlangan tayo kung gagawin ba natin yun, gagawa siya ng paraan o gagamit siya ng mga tao na pwedeng maging dahilan para kagatin natin yung tukso na nasa mismong sitwasyon na yun. Ano po? At una po dito, makita mo ba, Brad? Ganito nga po yung sinasabi natin na kung paano nag-work yung isang temptations. Yan. Aminin po natin at sa hindi, meron po tayong mga driven na desire. Ano po? Sapagkat yung kita ng laman natin, itong physical na pangangatawan natin, nakakaramdam ito ng pleasure, nakakaramdam ito ng mga bagay na ay ito yung gusto kong gawin kasi makakapagpasaya sa akin. Ano po? At doon po tayo minsan nahuhuli sa ganong bagay. Katulad po sa mga ngaral, ano po? Sa isang mga ngaral madalas yung tukso. Sabihin na lang natin na nakikita ni Satanas na itong mga ngaral na to is mahina sa babae. So gagamit siya ng babae para matukso yung mga ngaral na yon. At dahil nga doon sa ganong pagkakataon, masisira yung pananampalataya o pundasyon mo sa isang pananambahan. Ano po? Madaming pagkakataon na papasukin tayo ni Satanas. Kaya ngayon sabi dun sa aklat ng Romans chapter 12 verse 21 na huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo na mabuti yung masama. Napakahirap po na, no? Ginawan ka ng masama pero mabuti pa rin yung ipapalit mo. Mabuti pa rin yung ipapalit mo despite dun sa ginawang masama sa'yo. Yun po, yung totoong pagiging isang Kristiyano. Sadyang napakahirap pero responsibilidad po natin yung bilang isang Kristiyano. Ano po? Yun po yung mahirap gampanan. Pero narinig ko po dun sa isang mga ngaral na na-encounter ko sa province, sabi niya, hindi naman mahirap maging isang Kristiyano. Kumbaga hindi daw mahirap na sundin yung Bible as long as kaya mong sundin yung utos ng Diyos. So nagtaka pa rin ako kung sabi ko paano hindi magiging mahirap yun nga, yung tukso, yung paggawa ng kasalanan is nandiyan lang sa tabi-tabi. Sabi niya kung talagang faithful ka sa Diyos, kung talagang sincere yung pananampalataya mo, kayang-kaya mo daw iwasan yung paggawa ng masama. So sabi ko, siguro hindi sa lahat ng pagkakataon, pero as a Christian, yun yung kailangan natin i-apply sa ating mga sarili. Kasi nga hindi sapat na ibigay ng Panginoon yung kaligtasan sa atin kung tayo ay nakikinig lang, kung tayo ay nagsasalita lang katulad ng isang pangaral ng banal na kasulatan pero hindi natin nalalagyan ng application. Ano po? At yun po yung isa dito. At katulad din ng halimbawa na binigay ni Brother Jason noong nakaraan dito sa Devil Descent, di ba nga po, dinaya si Eva nung ahas, which is si Satanas. At dahil nadaya si Eva, pati yung asawa niya, si Adan, nadaya din po, ano? Kasi nga dahil dun sa devil desire, o dahil napaliwala ni Satanas, kaya nagkasala yung tao.